Pwede nating sabihin na hindi to, parang itong team sa to, parehas, both sides. Kanina At ang kasi puro BL eh. Oo, pero ngayon may character development na. Talagang pati GR matindi na. At yung sinasabi nga ni Taylor kanina na kailangan yung ipakita na sila, supportahan nyo sila. Kasi malay nyo, pag nakita ng team yan, tapos nanalo sila, may sharings kayo. May balato. May balato. Pagdating sa comment section, di ba? Malay nyo lang. Cetra, siya pa rin syempre, yung mga snipers natin dito. Vents ang hahawakan ni J-Pies at mahuhuli na si Jeprax. Napakahirap ka nun, boss. Kasi yung isa wala na. Pero for the side naman ngayon ng Sunday Shooms, 5 vs 4 already. Jeprax will fall down. Jason getting tagged already. At tingnan natin kung makakayanan pa nga nila. Kasi nga si Ellison handang-handa na yung Omnia. Pero itong dalawang team sa to, ops! Kalmado muna sila. Wala muna magpapakita tol. Kasi yung mga ibang players ngayon ng Sunday Shooms, medyo malayo pa. Nasa B sila. It's a lot of stacking pagdating sa mga spawns natin dito, pagdating sa mga sites natin, specifically coming in from GR as well. Isa lang nag-aantay sa may A site and necessarily speaking nasa papuntang B at umaamba ng B ang iba sa mga players dito. Coming in from Gaon Gaming, nakita na nila si Cetra. Ang tanong, may sasagot ba mula sa taas? Jams gets one, punishes one. Ang kaso nga lang, si Cetra babawi muli kahit low HP pa siya. Ito na ata sila. Mukhang papasok na. Wala nang... Ang bilis naman. Bessie, binibuild up pa lang natin yung pagbawi dito na Sunday Show. Sasapos na. Ang ganda ng Wattpad story namin dito eh. O yun na nga, kumbaga, ibibuild up pa lang namin yung storya nyo, pero pinapos yun na agad eh. At least tapos na. But for Gaon Gaming, let's see if ever makakabawi na nga sila kasi Sunday Shooms mukhang mapipigilan ata nila ang aggression ng kalaban nila. Gaon Gaming bumabawi na. Nagpapakita nga sila with that nade. Jumps muna dito. Ang mawawala. At lalong-lalo na, pagdating nga dito sa kabila, yung mga players dito ng Sunday Shoom, talagang dire-diretso na kasi nga yung si Chuma, Diyos ko, nawawala rin sila. Pero Jason and Jams with a nade! Grabe naman, sobrang solid doon, kamunti ka na sila doon. Pero, 3 vs 3, still in favor of Sunday Shrooms in terms of HP. Yun nga sobrang low na ni Jason at Jams dito. Good flash para lang maiwasan yung pagsilip ng iba sa mga miyembro. Tamang nades lang din para makapasok yung may hawak ng C4 dahil hindi pa sila nakapag-plant ng C4 dito. Pero ngayon, nakapag-plant na sila. It's the post-plant hold they have to take. Hawak nila to. Pero paano retake ang gagawin nga nila? Diyos ko, yung dalawa magkasama for them to get that retake. Jams, nagpapakita ba? Nagpaparinig yung iba para nga ma-divert nung iba yung atensyon nila. 2 vs 1. Jason Olmar remaining. Pero kalaban niya, dalawa pa. Diyos ko, wala siya makita dito kahit isa. But Cetra will end your life instead. 2-0 already. Sunday Shooms. Pangalawang best na nilang nare-retake to, bes. Yun nga At saka, kahit anong gawin mo, parang si Cetra dito, mainit na nagsisimula. First round pa lang, nakatatlo na siya and he's not yet done. He takes one more down pagdating dun sa round na yan. But again, isa to sa mga mapa na kung saan yung sniper hold niya, especially pagdating sa mid doors, napakalaking bagay, napaka-importante. On the side ngayon ng Gaon Gaming, paano sila makakabawi dito? They actually can do it pero in a much slower fashion siguro if ever yun din talaga yung nasa isip nila. But for Sunday Shrooms, at least yung approach nila dito for the second time na retake nga nila yung site na talaga pinupuntahan ng kalaban nila. The way that they swing, I mean, dalawa sila magkasama doon at kuhang-kuha agad nila yung mga taong naghahanap din para sa kanila. But at least Gaon Gaming, so on the hunt as well. Cetra nagpakita at nawala din siya. Open ng posisyon niya dito. Kid from Tondo, receive ng kaunting damage. Pero napakalaking damage papunta kay Jekpan ang mapupunta. At masasettle niya na at least yung kill na yan. Making it into a 4v4 for now. Ellison needs to back away a little bit. Yung sniper position nila dito, natag din kahit papano. But at the same time, wala pang sight na napapasok dito. Deep on to B. Naka-hold din ang iba sa mga players sa control room. Saan ba sila pwede pumunta dito? Ang Gaon Gaming, Diyos ko, yung oras nawawala nga para sa kanila. Pero buti na lang talaga, good on the kill. Kill from Tondo, will fall down. At buti lang din talaga, nahuli nga siya. Pero dito naman ngayon sa Gaon Gaming, at least yung opening is sobrang open na. Pwede sila pumunta ng B, pwedeng A, or kahit saan man talagang sobrang comfortable nila. Pero that is spray and pray that Chuma Cutie did.
3 versus 3. J-Bass is kinda low. Sees Jason through that door rather. Pero at least yung damage has been done already at pwede na yun. Jumps mula sa taas. Meron pang nakasilip na isa at si Mankind yon. Ayaw magpadaan. 20 seconds remaining on the clock. Kailangan niya pulutin yung bomba or kill the last 2 players at mukhang siya ang mamamatay instead. Sunday Shrooms, sila ang makakakuha ng 2-point lead dito against the players of Gaon Gaming. Hindi pa nila mahanap yung space kahit na may mga first pick-off sila. Laging may trade. Kuhang-kuha pa rin nila actually, no? I mean, yung mga trade-offs din talaga, yung solid nga dito ng Sunday Shrooms at hindi yun mabutas ng Gaon Gaming. I mean, yes, nakakakuha sila ng 1-2 kills, pero pag nasa loob na sila ng site, men, talagang napipigilan agad doon ng Sunday Shrooms. Pero right after na mawala nga nung smoke na to, tara, game na. Nakita si Kid from Tondo, pero mag-back away nga muna sila. Kasi if ever dumirect sila, baka nga ma-GG sila. Yun nga, ginagawa nga ni Cetra with a 2K. Jason nakabawi pa dito ng isa. And punin ko to 3v1. Jack Ban ang mag-isa. Uy, Ban! Parang Facebook ko lang. Uy, hindi na nga nabalik ng tuluyan at mukhang si Jack Ban ang isang natitira dito. 1v2 scenario. Kaya niya pa bang i-isolate yung fights na to dahil low na siya pagdating sa HP. C4 also been dropped all the way back at hindi na kaya kailanganin bang pulutin yan dahil pistol ang makakatapat niya mula kay Kid from Tondo. Malinis na 4-0 so far mula sa Sunday Shrooms. They have been having a good hold at mukhang gusto nilang mag-aggressive play pagdating sa A. And right now, ito yung approach nga na pwede nga nilang gawin ngayon. And like what you've said though, I mean, for the side ngayon ng Sunday Shrooms, they can actually do it. They have a lot of rounds to lose nga dito. I mean, you're up by 4 points. So, you can actually do everything na gustong-gusto mo. Pero onto that corner, that is Elson knows exactly what's up. At alam niya si J-Vice baka nandun. And with that peak, will take him down right on the head. 4 versus 4. Elson is low. Jason as well. At least, na-tradean nga sila ng 1-1. Pero, in terms of HP, panalo pa rin ang Sunday Shrooms dito. Iba talaga ang galawan nila. Maganda ata ang bigayan dyan. Sunday na Sunday talaga. Rest day, ika nga. Para sa kanila daw, trabaho lang kung trabaho dahil tinrabaho nila. At least itong 4 rounds na nakita natin dito. And for now, napapansin mo naman for Gaon Gaming, hindi pa rin sila settled kung saan talaga exactly pupunta yung team to. May isang lurk na may iwan dyan to at least make noise and make sure na hindi mag-hyper-rotate yung iba sa mga miyembro nila and maybe get a pick-off here. But the problem is, Cetra at Mankind, nahanap yung dalawang miyembro. Ngayon, magkakahiwalay pa yung dalawang members. Magkasama na sila and the sniper, ito ang kailangan nilang tapatan alongside Kid from Tondo na nagpipeak na rin. Dire-diretso na sila mga tropa pero paano nila gagawin to? Less than a minute left in the clock already. Yung mga players ngayon na Gaon Gaming talagang naghihikaos na. Hindi na nagproses sila papasok ngayon kasi kinawat kanan, delikado talaga. Pero pagdating naman dito kay Cetra, walang nakita doon. Pero nga lang nakita niya doon sa may kabila. Bait and switch! Pero Cetra ang mananalo doon. Let's see if ever kaya pa ba. Sumat biglang nawala. Andito ba si Jams mga tropa on a 1v2? Actually winnable pa pero mahirap. Pero let's see if ever kaya ba niya. Si Mankind ang nagbabantay and Mankind will get that kill instead. At ang bait-bait niya. Tinataguan niya na lang din, no? Talagang yung bait and switch dito ng Sunday Shrooms talagang gumagana against the players of GG for now. And they wanna make a little bit of a control pagdating sa machine room natin. Jack Ban, nakahanap ng isa, yung Makati pa. Si Cetra yun na mawawala muna for the meantime. And getting that pick-off actually is huge. Pero right now, dito ngayon sa Sunday Shrooms, at least nakakabawi na dito ang Gaon Gaming paunti-unti. Dun sa pick-off nila na ginawa kay Cetra, like what you've said, it's huge already. I mean, at least yung sniper dito ng Sunday Shrooms, wala na. So that will open yung opportunity for Gaon Gaming para nga makapasok for them to be aggressive kasi alam nila na wala ng sniper na nagbabantay sa kanila. Travax, si Mankind super low na. Utility play ng dalawang sinasabi nga nila dito. It's all up to the flashes, nades, and smoke nga talaga na binabato nga nila. Pero with the movement na pinapakita nga ng Gaon Gaming, sobrang aggressive na. Spray and pray. That is Jams with the kill. Pero pagdating nga dito ngayon sa site na to, dito lang sa videos ko, si J-Vice nagbabantay din siya. At lalong-lalo na, andyan si Mankind para patayin yung isa. Puli kita at 1 versus 3. It's all up to Chuma. Pot shots. Oh no, ang hirap ng dalawa katapat mo. And finally, after 5 rounds,
Gone Gaming is back! Yun nga, nahanap nila yung first round nila dito. Thanks to that pick-off towards Cetra as well. Mas less yung bother para sa kanila na may sniper pang nakahold sa posisyon niya. And at the same time, dalawa lang yung nakikita kanina ng last remaining player, pero meron pa palang nasa taas. Baka mana, yun ang sabi dito ng Gaon Gaming at that point. And dito mo makikita yung adjustments na ginagawa nila, at least nagpe-pay off na. Adjustment period lang kasi, Bessie, di ba? It's gonna take them a lot of time para makarecover. But for Sunday Shrooms, let's see kung paano bang pagbawi yung gagamitin nila. But for Gaon Gaming, they need to win 3 more rounds na straight. 3 perfect rounds para nga ma-start natin yung second half natin ng 5-4. I mean, yes, lamang talaga Sunday Shrooms no matter what. Pagdating second half, talagang it's really up to Gaon Gaming to keep up. Can you keep up? Hold lang ng kanyang posisyon when it comes to at least a entrance. Nakaabang at nakaamba yung tatlo sa mga players dito. Kid from Tondo, nakahanap ng isa. May switch ba mula kay Cetra na manggagaling dahil naiipit na siya. Instead, they get the trade and insight. Mahahanap din nila dito si Cetra. Pinch play ang ginagawa dito ng Gaon Gaming and it's working out. But so far, it's still a 3v3. May posisyon pa rin dito si Mankind kung sakasakali man. Yung flash na yon sa kanya ata nang galing yon. Partida na daw ang tawag doon. Jams, makakahanap ng isa and finally, nagka-space sila para makapag-plant. At yun nga, nakapalo sila mga tropa, 37 seconds nga para ma-diffuse nila itong bomba. Pero yung mga players nga dito sa Sunday Shrooms, medyo malayo pa, nag-rotate pa, magkikita sila, si Jams nakita, spray, still buhay. Pero, pagdating nga dito, itong pillar muna talaga, makikita nga niya, pero Jason ang uubos ang lahat ng kalaban niya. Gone Gaming, finally, from 5-0 down to 2-5. 2 rounds na lang ang kailangan nila para ma-5-4 to. Yun nga baka mapagdikit pa nila. Parang yung second map lang natin na napanood kanina. And if they have this adjustment period na ginawa natin, mukhang fully adjusted na ang mga players natin dito from Gaon Gaming. Sniper position, way back kung sakali mga isipin ng Sunday Shrooms na mag-push dito. Kasi paiba-iba rin sila minsan ng pacing. Medyo hindi natin alam kung kailan ba. Pero pagdating nga dito sa Gaon Gaming, at least nakakabawi na sila paunti-unti. Yung mga takes nila, perfect na. Yung mga pagkukuha nila ng site, medyo nag-i-improve na. Took them 5 rounds, yes. Pero ano ba naman yung 5 rounds na yun para maklose natin tong 5-4 score pagdating ng second half. At yun yung kailangan nilang gawin. Sheesh. Dami nilang kailangang hanapan ng butas dito. Medyo kinakabahan na rin ang Sunday Shrooms kung saan ba posibleng manggaling tong mga to. Pero mukhang pasok na sila sa loob ng site. Napupush back yung mga players ng Sunday Shrooms. Pero it's all part of the plan. Yan ang sabi nila dito. They're playing for that retake scenario bago pa sila maka-entry. At yun na nga, naubos lahat ng players dito ng Gaon Gaming dahil inubos sila ni Kid from Tondo. Yun yung problema. Talagang Sunday Shrooms pa rin talaga nakakuha. Sobrang sayang nga rin yun kasi Gaon Gaming at least na gumagana na yung mga strat nila. Pero Sunday Shrooms took them 2 rounds para makapag-adjust. At in terms of adjustment period, nakapag-adjust agad yung Sunday Shrooms nga dito. But right at this moment, Ellison, with that C4, I mean yes, medyo malayo pa nga siya. Inaantay lang niya na makapag-open up ng space yung mga kampi niya. And siya as well for him to get that win. Pero look at Jams. Grabe naman yun. 3K, 3 points rather, taken down Kid from Tondo. Siya yung nagbato ng granada, pero siya rin yung nakasalo nung granada pabalik. Instead, siya pa ang nabura pagdating sa round na to at mukhang may lumalaban pa si Jay Bison at makahanap na yung isang kill but quickly traded mula kay Jason. So far, the performance of Jason here has been phenomenal and making really way para makapasok talaga ang Gaon Gaming. And with a 3v2 scenario, makakakuha sila ng site, that's B. On to the side mga tropa, at ito si Jason bumabawi na. Mankind na lang ang natitira mga tol. Pero napakahirap nga kasi tatlo pa katapat mo, kaliwat ka na lang yung kalaban mo. And Ellison, kung sino pa yung malayo, siya na yung kukuha ng kill na yun. 6-3 to end the first half and Sunday Shrooms is up by 3. Grabe si Jason, di pa siya tapos dun sa round na yon. 6-3, scoreline natin for now. At syempre, may swap na rin tayo ng sides dito. Kahit pa paano, GG, sila naman ang kailangang
mag-defuse o kaya naman mag-hold ng mga sites natin for now. And it's still again pretty much a play for picks. Play for picks lang muna. Pero makikita natin dito kung paano yung approach ng Sunday Shrooms ngayon. Ito walang pumili ng mapa na to. Ito yung decider map nga natin. So, talagang in terms of them na makakuha nga ng advantage, mahirap malaman eh. So talagang labanan talaga ng puntos to. But for Sunday Shrooms, 4 na lang ang kailangan nila at sila ang mag-a-advance sa ating regular season. Still a big hold mula sa Sunday Shrooms for now. And position-wise naman, coming in from GR side, a very typical isang site, isang control room, and then yung the rest, nag-aabang na pagdating dito sa B site natin. Dito na rin, nag-aabang sina Jams alongside also one of the players here coming in from Gaon Gaming. And so far, Benz, wala pang lumalaban dyan. Si Jackban ang unang makakahanap ng kill dito. That's towards Mankind na nag-iinit na rin yung mga kills. Ito na nga yung pinaka-importante is nasa loob na sila. Pero pagdating naman dito sa Gaon Gaming, lahat sila sobrang prepared na kasi nga si Mankind patay na. They know how to stop the aggression of Sunday Shrooms. Pero sa totoo lang, we're actually actually, base ito ang take na tong dalawang teams na to, laging play for picks, no? Laging ganun eh. Inaantay natin yung synchronization of utilities bago nga makapasok sila dito. Kumbaga, yung mga setup in order for them to go in. But habang nangyayari yun, lamang na ang Gaon kanina pero nawala pa. Sunday Shrooms, sila na naman ang makakakuha ng round ng puntos na yon. And Jason, sinubukan niya talagang ipaglaban yung posisyon niya with 1 HP remaining. Siya pa ang nag-iisang natitira mula sa team na to. Palaki ng palaki yung gap pagdating sa scoreline natin dito right now. And Sunday Shrooms, they only need 2 more points here. Makikita natin kung paano nila babawiin to. Sunday Shrooms 3 points na lang at tapos na tong game na to. But for Gaon Gaming, let's see if ever makakabawi na sila because wala silang choice kung hindi gawin yon. Pero don't worry, meron pa naman silang game at yung dalawang teams na to kung sino mong matatalo dito later on. Pero yung Herbie, for sure lahat sila nanonood na, preparing on what's gonna happen later on. But for Sunday Shrooms, yung mga players na to, Bessie, mukhang lahat sila sobrang prepared na. Kasi in terms of zoning, in terms of positioning, lahat sila kalat-kalat na. Waiting for that pick-off, waiting for the trade, waiting for that kill, at ma-out-position din talaga yung Gaon Gaming. Body system, pagdating sa lockers, habang itong double doors mid naman ay sinusubukan nila kung meron bang taong nag-aabang at baka sakaling makapick off sila dito. Habang si Cetra, itong positioning niya rin as well through windows, baka sakaling meron siya makita. Instead, siya pa atang nakita doon. Damage has been done. That's a lot of damage. Yeah, that's true. And at least kuhang-kuha na ni Cetra yun, men. Kumbaga, talagang nilamod niya yung damage na binato ng kalaban niya. Less than a minute left in the clock right now. This is gonna be really, really scary if ever talaga nakuha para Sunday Shrooms to. Pero andyan ang Gaon Gaming, parang mabawi yun. Ito na yung pagpasok nila mga tropa, yung flash talaga lumilipad na, nades as well, parang ma-out of possession ng Gaon Gaming dito. Pero Ellison has a clear view already on what's gonna happen. Shuma Cutie will catch one. Jason with 1K already, pero itong mga players nga ng Gaon Gaming, lahat sila namamatay na, lahat sila nawawala na, pero Mankind bumabawi pa dito. Jackban getting tagged. Mankind is low. Jepas talagang gumagamit lang din siya ng mga anggulo, mas makukuha nga niya para makuha yung mga kalaban niya. Kid from dun to, all the way from up top, mala-action star talaga yung galawan niya. Kailangan niya lang i-hold yung posisyon niya. Kailangan niyang hindi madakisan pagdating dito sa round na to. At yun na nga, pressure is definitely on dahil si Jeprax ang makakakuha ng final blow. Hindi pa tapos ang laban para sa Gaon Gaming at handa pa silang kumambak pagdating dito sa ating decider map. 7-4, and for Gaon Gaming, kumbaga yung hold nila, medyo nakakatakot, nakakailang, but at the same time, if you have the trades, then you can definitely win those rounds. I mean, nakakatakot talaga tapatan dito ang Gaon Gaming sa totoo lang. I mean, once na nakuha nga nila itong hold, I mean, for Sunday Shrooms, nakuha nga nila itong score na to nung nasa GR side sila eh. So why not Gaon Gaming as well na magagawa din nila yon? I mean, they did it a while ago, so why not now? Exactly. This position, they're just holding. And Sunday Shrooms, lalaruin lang nila possibly yung magiging orasan natin dito para sa round na to.
habang lumalaki rin ang bawi ng GG. Syempre, mas gusto nilang mag-change up muli ng kanilang mga pacing. Ano yung pacing na pwede nilang gawin ngayon, Bessie? Medyo mahirap pa, though. I mean, lalong-lalo na, dito sa Sunday Shrooms, mukhang na outperform na ata sila ng kalaban nila. We started this half on a 7-2, now to 7-4. Gone Gaming, slowly and surely bumabawi na. Sunday Shrooms, yes, they have a lot of rounds to lose, pero Gone Gaming, napapa-close na yung gap na yon from 5 to 3. But they do have so much cushion pagdating sa scoreline nila, 'di ba? So, at least having that big of an advantage, pwede ka pang mag-try ng ibang mga strat play dito kung sakali man. They set up the smokes again. Gusto nilang pahirapan yung vision ng mga players, especially dito sa locker room natin, para hindi sila mahuling pumasok. Flash settling in. Dito na magsisimula ang lahat dahil firepower it is. Kid from Tondo, siya ang unang makakaharap ng kill dito as Jackman shuts down or siya ang na-shutdown, makakatawid din ang iba sa mga players nila. We are on to a 3v2 situation right now. 30 seconds on the clock. And right now, Ellison and Jetpack, so all remaining on the 2v2. Kailangan talaga nila makuha itong C4 nga na maplant nila. B is open, pero kailangan nila mapatay muna yung tao nagbabantay dito. Will miss that shot. Pero J-Bay, sasakanan niya, sobrang stuck yung dalawa. Kaliwat kanan may kalabang ka on a 1v1. 14 seconds in, mga tol. Yung C4 hawak-hawak na ni Mankan. Pinapupush ata siya ng kalaban niya. Nakita na sila, pero J-Bay hindi talaga makakakuha. On a 7-5 already. Gone Gaming, nakakuha pa rin nila. Pressure is real. Gusto niya kasi mag-plant ng C4 dahil yung oras, nasa mga 10 seconds na lang yung natitira at least para magawa niya yon. Pero hindi siya binigyan ng space dito at all ng isa sa mga player ng Gaon Gaming, which is Jackban. And that allowed them to at least get this round back at 2 rounds na lang ang kailangan nilang habulin dito. Ay nalalapit na sila towards Sunday Shrooms. Setups coming in and pushed. Ito yung kanina, very slow-paced play sila, pero this time medyo mas pushed up na sila when it comes to double doors. Sobrang dumidikit na talaga yung score na nakikita natin ngayon. Just preventing the thing that can happen nga pagdating nga dito sa Sunday Shrooms. Sila pa rin talaga yung makakakuha ngayon. But Chumat Cutie stepping up already. Taking down Jams, which is isa sa pinaka-hard hitter nga dito ng Gaon Gaming. But they're gonna push this no matter what. J-Prax is stuck here at this position. J-Best will catch that kill instead. Pero itong aggression ng Sunday Shrooms, minsan lang natin ito makita. At nung nakita nila na kaya nila, they took that opportunity at yun nga, nakapag-plant na sila. Buhay na buhay pa ang 5 sa mga miyembro din nila. So that's gonna be a problem para sa side ng Gaon Gaming na gustong mag-re-entry o mag-retake sa side. Smoked off sila, so kahit paano may coverage para sa kanila. Pero Kid from Tondo peeks out and gets double kill here. At isa pa na pababa ng stairs, huling-huli sa akto. We go on to an 8-5 and Sunday Shrooms, nahanap na nila yung gusto nilang makuhang site. At nung nahanap nila, giving them that opportunity para mas maging aggressive pa sila, at least nagkaroon sila dito ng confidence in order for them to push in. And for this side, Gaon Gaming, medyo mas pinapaalis pa ata ng Sunday Shrooms yung mga sarili nila para manalo nga sila dito. And yung gap na kinukuha nga ng Gaon Gaming na mas maging close pa, medyo lumalayo pa ata. Kasi nga si Jams na wala pa. So it will give them much harder time na to recover. Pero on to the side, Jetpack bumabawi pa dito. Ang daming tao sa harapan niya. Hindi lang isa, kundi 3. Through smokes, dito naglalaban na ng mga players natin. Pero clear shot mula kay Jason in punishing 1. Even 2 players coming in. And si Cetra mula sa taas. Kitang-kita ko saan nagbato ng granada. Flash ready para kay Jason dito. Very low on the HP. Pero may angle siya when it comes to the headshot. Ganun din naman si Cetra. Pagalingan na lang makapag-headshot dito sa dalawang team members na to. Dahil si Cetra bababa na ng stairs. Open angle. Yung timing, nakatalikod siya. Hindi niya alam, nasa Gedli na. Pero naririnig niya kay Hato. May onting butas. May Siwang and Cetra to fall down. Gaon Gaming still here. Man, grabe! Yung clutch potential na pinapakita nga dito na Jason, sobrang dikit ng laban natin dito. Jason with 15 frags already. May nag-I love you sa comment section eh. Kaya pala may kay Jason? Oo. Iba kaya naman pala. May bebe buff. Lugi talaga. Lugi talaga yung wala. So, if ever yung mga jowa ng mga players natin nanonood, I love you nyo na para mas lumakas sila. Kasi pag nakakarinig sila ng I love you, nanggigigil sila.
Ikaw, Bes. Oh, Uy, oh, no. di ba? Uy, si Cetra. Yan na, Nawala. may nag-I love you sa kanya. Ayun na, may nag-I love you na, nag-message na, nag-chat na, ika nga, i-close nyo na daw yung mga rounds na nakikita natin dito. Yung double boost, sana pagdating doon sa Vents hindi gumana para sa side ng Gawan Gaming. Napakatindi. Sabi ni Direk, sana all daw may nag-I love you kasi sa kanya wala. Pero pagdating dito ngayon sa Sunday Shrooms, at least kompleto pa sila. Wala pang namamatay kahit isa. Damay sibilyan, no? Nahimik yung director, nadamay pa. Pero si Jason, di pa siya tapos. Yung I love you buff niya, nandito pa. Si Chumat Cutie ang unang mawawala for now. And Sunday Shrooms, apat pa ang buhay na buhay sa kanila. Pero Jepan coming back here. Oy! Getting a 1-to-1 trade mula kay J-Bice dito. 3v1 at si Jeprax na lang ang natitira. 1 versus 3. Ito na yung parak. Papasok na ang mga tropa. Nakita niya na may tao sa may kaliwa. Pero tingnan natin kung kaya pa ba. Tunnel vision, nakuha na nga niya. Pero Cetra muna tatapos sa inyo. Sunday Shrooms, meron na match point already. Isa na lang. At diretso na sila sa regular season. 9-6. Pero marami akong teams na nakita na nagawa tong gawing 9-9. Ganun ba ang mangyayari dito sa series na to o panghuling round na yan? Itong setup natin, pinatry i-cover at nakuha niya pa yung magiging trade doon. A good kill mula kay Cetra to punish one and that's Jason out of the equation. Mawawala na rin si Jeprax dito. Now left with a 4v3. Oh no, delikado nga to, Gawan Gaming. Kailangan nyo makabawi dito para hindi na kayo maglalaro mamaya. Pero sabi ni J-Bye, sa akin ka. Yung isa na sa harapan niya, si Jegba, nakabawi dito ng isa. Pero solo ni Jegba ngayon, 1v3, spray and pray with the swing with the kill for J-Bye. With the 2K already, with the win, ladies